What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami ni Bella sa aming day in my life dito sa probinsya. Araw nga na naman ng mga bayarin. Ngayong araw, samahan nyo nga kami ni Bella. Pagkaalis nga namin ng bahay, ganito nga yung bumungad sa amin sa daan. Ang daming ang sasakyan na nahinto sa gilid ng daan. Akala ko merong LTO kaya bumili na lang kami ng ulam dito para hindi sayang yung lakad namin. Pagkabili ko nga ng ulam, nagsialisan naman na yung mga nahintong sasakyan sa gilid. Naisip ko nga bigla na baka wala naman ng LTO. Kaya pati ako sumugod na nga rin para hindi nga sayang yung lakad natin. Pagkarating ko nga dito malapit na sa tulay ay ganito nga yung bumungad sa akin. Marami pa rin nga yung sasakyan na hindi makausad. Pagkadating ko nga dito sa may tulay, ganito pala yung nangyayari dito. Meron pala ditong malaking truck na nasiraan. Kaya pala hindi makausad yung mga sasakyan. Kala ko naman LTO kaya hindi makausad yung mga sasakyan na nasa gilid kanina. Pagkalagpas namin ng tulay, nakita ko nga dito yung kumari ko. Tinanong niya kung wala na daw bang LTO. Nenyasan ko nga lang siya na wala na. Nakarating na nga kami dito sa bilihan ng mga laruan. Gusto raw bumili ni Bella ng laruan kaya dala-dala niya yung pera niya. Excited na naman ang batang yan. Puro pang birthday naman ito. Itong kabila. Hindi. Abala nga si Bella sa pamimili ng laruan na gusto niya. Hanggang sa nakapili na siya ng gusto niya at pumunta na kami sa cashier para bayaran ito. Ito nga yung napili niyang laruan. Yung Barbie doll na may kasamang cabinet. Tinatanong pa nga niya kung wala daw ba yung may bed. Tumingin-tingin pa kami pero wala kaming nakita kaya yun na lang. Si Bella nagkikrave ng milk tea kaya bumili muna kami. Ilang oras lang naman kami naghintay pero sa paghihintay namin si Bella nalaglag sa upuan. Hindi ko na videohan kasi kabilis ng pangyayari. Uunahin ko pa ba ang pagbibideo kaysa tulungan ko na yung anak ko na nalaglag? Nagmilti ko nga muna si Bella habang naghihintay siya. Ito po kasi nagbayad ako ng bill sa tubig. Pagkatapos naglakad na kami papunta sa pinarkingan ko ng motor. Pinagpag ko muna yung sweater ko kasi sinapin ko sa upuan ng motor, napakainit. Paalis na kami ni Bella sa pinarkingan ko ng motor. Dito na ako dumaan kasi one way lang sa kabila. Nadaanan ko nga itong tinatayuan ng peryahan. Lapit na nga na naman ang piyesta dito sa bayan kong Sinilangan. Kaya tinatayo na naman yung peryahan dito. Dumaan na nga rin kami dito para magbayad ng buwan ng obligasyon namin. Hindi pa naman ngayon yung due date pero ayokong isakto sa due date. Baka makalimutan ko. Siya pa yung penalty natin paggatang baguong. Bago nga silang labas ng motor, oh. Tingnan nyo. Dumiretso na rin kami sa Iselco 1 para magbayad ng kuryente. Minsanang lakad na lang to para hindi na tayo lalabas bukas. Fast forward, nakauwi na kami dito sa bahay. Tinanggal ko na yung helmet ko, nagtanggal na rin ako ng jacket, pati yung helmet ni Bella, tinanggal ko na din. Pananghalian namin, nagluto ako ng pinakbet, niluto ko rin po yung binili ko kanina. Tinahon ko rin po agad yung ampalaya at saka sili para hindi sumama yung lasa. Nagsandok na po ako ng ulam, kakain na po kami pananghalian. Kain po tayo! Pagkatapos namin kumain, nilagay ko sa mangkok yung natirang ulam. Pinapakain ko yung aso, naiinggit yung pusa. Ang lakas nga ng trip ng pusa kapag binigyan ko ng pagkain, hindi kinakain. Yung nakatakip na ulam sa lamesa, yun ang kinakain niya. Kaya hindi na ako nagiiwan ng ulam sa lamesa. O siya, bukas ulit. Bye-bye!